Magandang araw, mahal kong kaibigan at family members dito sa social media all over the world. Good morning everyone, and good evening sa ibang bansa, saan mang sulok ng mundo. At yan nga, umaga na naman, halikayo. At dito sa aking terrace kung saan dito ako nag-i-inhale, exhale, nag-i-stretching, ay lagi nang bumubungad sa akin ang magaganda ko, ang mga bulaklak na kasing gaganda ng version ng puso nyo. At nakikita nyo ba ang mga halaman na yan na nakapalibot sa akin? Ang gaganda, no? Kasing gaganda yan ang puso nyo. Alam ko yan. Oh, diba? Kaya naman si Tita Wena, yung daily life ko, alam nyo ba? Na napakalaking bagay nito, mga halaman na ito sa akin para i-boost ang puso at isipan ko. Kasama na rin ang kaluluwa ko, syempre, di ba? Yes, kasi dapat we are purity our soul. Yes, to make us see the goodness of others. And yes, nakita nyo naman ang mga bulaklak ko. Ang gumamila kong ito ay kulay red. Yes, ang dami niyang bloom flowers. O, diba? Very invigorating talaga yung mga yan, guys. O. At dito naman sa aking mga bonggabilya, napaka-invigorating ng mga ito. Yes. At alam niyo ba, itong bonggabilya ko na ito ay 2 years more than na. Yes. This is the result of my perseverance every day. Yes, meaning, morning, iwa-watering ko po yan sila, especially this time, summer na. Yes, at pagka-water ko yan dyan ng morning, susundan yun ulit ng hapon, paglubog ng araw. And yes, wag po kayong magwo-water ng inyong mga plants pag mainit ang araw dahil sila po ay parang tao din na napapasma. Malalanta po sila at mahihirapan silang makabawi ulit, not unless diligan nyo sila ng iron. Iron, pwede rin po yung inyong iron tablet na iniinom. Yes, dissolve nyo lang po yun sa clean water at pwede nyo po yung i-spray sa kanila kung sila ay napasma or nang lupaypay dahil sila ay diniligan nyo ng super init ang panahon. And yes, pag diniligan nyo po ng iron, makakabawi siya ulit at gawa ulit ng panibagong bulaklak na maganda na ganito. O, di ba ganda niya? Parang kayo lang. Wow, ito naman ay orange. O, di ba? Ganda. Super gorgeous. Look at this. Alam nyo ba, itong orange na to para siyang bell. Yes. Ayan, oh, ganda, di ba? Super beautiful. Yes. Magkaiba siya ng beauty. Ayan, o diba parang kayo yan. At ito naman ay 5 doble din yan, pero iba naman yun. Ang ating mga halaman ay parang buhay natin, no? Pag yung ating sarili ay lagi nating binuboast ng prayer, so tayo ay nag-grow with God. At lalong gumaganda ang laman ng puso natin. Yes, ganun din ang ating mga halaman. Pag sila ay dinidiligan natin, binibigyan natin ng attention, lalo silang nagiging invigorating and they are able to bring a good and beautiful flowers like us. Yes, sinabi kong like us kasi lahat tayo ay maganda sa mata ng Panginoon. And yes, alam ba natin lahat sa mata ng Panginoon, wala namang pangit dahil lahat tayo ay anak ni God. Lahat tayo ay magkakapatid sa pangalan niya. And yes, kaya nga, lahat tayo ay magturingan na magkakapatid. Ano man ang lahi ng iba, isipin natin na tayong lahat ay magkakapatid sa pangalan ni God. Ayan, at sana sa mga oras na ito ay nasa mabuti rin kayong kalagayan. At alam niyo ba ako?
Sa mga simpleng pamamaraan, nagiging masaya ako. Hindi ko na kailangang gumastos pa. Yung iba, para maging masaya sila, magmo-malling, they will spend a lot of money until they drop their allowance and budgets. Yes, that's why they used to be struggles. So para maiwasan natin ang struggle sa buhay, dapat maging masaya tayo in a very simplest way. Dapat lahat ng mga blessings ni God, we have to appreciate it. Para naman makapagdala iyon ng saya sa ating buhay. At pag tayo ay masaya, alam ba natin yon? We will be healthy. And yes, pag tayo ay masaya, we will be able to show love to each other, not only to our family, not only to ourselves, but to others too. Kaya sikapin natin na maging masaya tayo sa bawat araw. Alam ba natin, ako pagkagising ko sa umaga, first thing in the morning, I have to pray. And then, magpiprepare na ako ng breakfast ng aking little boy para sa kanyang pagpasok sa school. And yes, the moment na makapasok na siya sa school, aayusin ko na yung aking mga cage ng aking mga aso at i-sanitize ko na sila and then pakakainin ko na sila. Hihintayin ko lang umaraw at maya-maya ng kunti pag sumikat na ang araw, paliliguan ko na sila. Pag wala naman sikat ang araw, paliliguan ko pa rin sila pero kailangan kong mag-init ng tubig para maging maligamgam ang kanilang pangpapaligo para hindi humina ang kanilang lungs. Yes, para katulad din natin, ma-maintain natin ang health ng ating mga pets na healthy. And yes, sa pagmamahal natin sa ating sarili, huwag nating kalimutan na ganun din ang mga pets natin. So, ang pagmamahal natin sa ating mga pets, ganun din ang pagmamahal natin sa ating mga halaman. And yes, mamimaintain lang natin ang healthy life living pag tayo ay organized sa buhay. And yes, para nga tayo maging organized, lagi tayong kumapit kay God. Huwag nating gawing option si God. Tayo ay magdasal sa lahat ng oras. Hindi yung pagka may kailangan lang tayo, doon lang tayo magdadasal. Mali yun. Tingnan mo ang mga halamang ito. Napaka-healthy nila, di ba? Dahil sila ay inaalagaan ko. So parang prayer din yan. Nagiging healthy ang ating sarili kung tayo ay nagpipray. And yes, laging binuboast ni God ng anointing grace ang ating buhay. Pag tayo ay nagpipray, huwag nating kalilimutan. Pag hindi natin nakakalimutan si God, hindi rin tayo nakakalimutan. And yes, hindi pa tayo humihingi ng blessing sa Kanya, ibinibless niya na tayo, hindi man ganon kalaki, pero hindi tayo mawawalan. Huwag lang tayong masyadong mapaghanap. Kumbaga, katulad nga ng minention ko earlier, let's appreciate every single blessings na binibigay sa atin ni God. Sa mga pamamaraan na yun, magiging healthy ang ating buhay. At ang araw-araw na blessings na buhay na binibigay sa atin ni God, mabibigyan natin iyon ng value at maa-appreciate natin. Pero pag tayo ay masyadong mapaghanap sa buhay, yung mga tipo na hindi natin alam i-appreciate, yung mga every single blessings na binibigay sa atin ni God, kahit kilan hindi tayo magiging komportable at hindi natin mahahanap ang tunay na kaligayahan ng buhay. So, in short, para mahanap natin ang tunay na kaligayahan ng buhay, maging komportable at contented tayo sa anumang mga biyaya ang pinagkakaloob sa atin ni God. And yes, kahit sarili natin, alam niyo ba? Pag tayo ay contented, mamimintin natin yung ating youth looks. And yes, tama ang narinig mo, youth looks. O, diba? O, yung mga ngiti na yan, yan ang ngiti ng taong masaya. Hindi man ganon karangya ang buhay, pero blessed beyond measure, ika nga. O, diba? Yung mga ngiti na yan, yan ang ngiti unmeasurable. And yes, ako yon, hindi ako mapaghangad sa buhay. Siyempre, sino ba naman ang hindi gustong yumaman? Pero para sa akin, maging healthy lang ako, healthy ang family ko,
masayang masaya na ako doon. At lalo na kung hindi kami sumasala ng pagkain sa maghapon, blessings na yon. That is more than bonus sa buhay. Yes, kung meron tayong masisave sa ating kinikita, yun ay bonus na sa buhay natin. Pero lagi nating tatandaan sa buhay natin, ang health ay masyadong importante. That is one of the most important matter in this life. Yes, alam nyo ba, nung ako ay nasa line of 20s, wala na akong inisip kung hindi maging mayaman. Gusto ko in the future maging mayaman ako para ang family ko ay maging mayaman. And yes, alam nyo ba kung bakit ko naiisip yon? It is because I'm a breadwinner. At sa bawat saglit na pangangailangan ng aking pamilya, ako ang tinatakbuhan nila. So kaya naman ang mentality ko, dapat mayaman ako. Dapat I have to work hard. Kaya nung ganun akong edad, habang ako ay nag-aaral, alam nyo ba, pinagsabay ko ang pagtatrabaho. At habang nagtatrabaho ako, paglabas ko ng trabaho, nagpa-part-time pa rin ako. At yung mga part-time ko, hindi ganon kadali. And yes, yung trabaho ko din, hindi ganon kadali. Pero nagtiyaga ako dahil inisip ko, kung hindi ako magtsatsaga, yung hirap na pinagdadaanan ko, pagdadaanan ulit yon ng mga anak ko at ng mga pamangkin ko. Ayaw ko nang pagdaanan nila yon. Kaya sabi ko, ako na lang ang magdadanas ng hirap na to. Hindi na kailanman dadanasin ng pamilya ko ito. Alam nyo guys, hindi ko man na-receive or hindi ko man nakamit ang perfect na buhay na pinangarap ko. Pero I'm telling you, I am blessed beyond measure considering. Alam niyo bakit? Hindi man ganun karangya ang buhay ko. Napag-aral ko naman ang mga anak ko. Napag-aral ko rin ang ibang pamangkin ko. Higit sa lahat, napag-aral ko ang sarili ko. And blessings, bonus, the biggest bonus in my life, inallowed ako ni God na makapagpatayo ng bahay ko. Hindi man ganun kaganda, hindi man ganun kalaki, hindi man mansion. Sa tagal ng pagtatrabaho ko sa abroad na 27 years, hindi man mansion ang naipatayo ko. Pero mayroon akong bahay na sheltered, umulan at umaraw, bumagyo at may typhoon man. Solid na, strong ang bahay na ito. Dahil ang bahay na ito, hindi ko lang simple na patayo. I believe na regalo ito sa akin ni God. And God is within me. God presence is in this home. Yes, tama ang narinig nyo. Home, hindi siya simply house. Home, it's because nandito si God, kasama namin siya sa araw-araw na buhay na pinagkakaloob niya sa amin. And yes, I am very thankful and blessed beyond measure dahil hindi man ganun karangya ang buhay ko ngayon. Pero hindi naman kami sumasala sa pagkain sa araw-araw. And most especially, kung may mga nagdadaan man na unos, halimbawa sakit, dumadaan lang at napagagaling ko ang bawat isa sa amin with my prayers and a little bit Western medicine at mas marami ang herbal boiling. Napagagaling ko ang lahat. Hindi ako doktor. Baka isipin mo nyo na naman, doktor ako. Hindi ako doktor dahil nga sa lakas ng pananalig ko at dahil na rin sa konting knowledge ko dahil ako ay caregiver at the same time physiotherapist. Naging napaka-strong ng aking experience sa mga pagboboil ng mga herbal para magpagaling sa aming mga karamdaman. And yes, na-maintain ko ang aming kalusugan na healthy. At syempre, youth looks na kagaya nito. O, diba? Diba? Yan ang happiness na nakukuha natin sa blessing from above. And yes, dahil na rin sa ako ay matyaga at mababaw lang ang kaligayahan ko. Basta, healthy lang ang lahat. Wala akong nararamdaman. No pain, no hurts, no struggles.
a little bit problem, kayang-kayang isolve yan. Andyan lagi si God at hindi niya tayo pababayaan. Basta lagi lang natin ilagay si God sa center ng buhay natin. Like what I mentioned earlier, wag nating gawing option si God. Wag tayong mag-pray kung kailangan natin kailangan ng tulong. Lagi tayong mag-pray. Kailangan man natin ng tulong o hindi, lagi tayong mag-pray. Maliit man na bagay ang ating natanggap sa maghapon mula sa umaga, pasalamatan natin ito. Katulad nga ng mga nakikita nyong dahon. Yan ay isa sa mga blessings ni God. At alam nyo ba, sa pamamagitan ng mga sumasayaw-sayaw na yan na dahon, sa pamamagitan ng breeze ng hangin, ikinukonsider ko rin yan na blessing. And yes, pati nga ang sunlight, ikinukonsider ko rin yan na blessing. So ganon, ko pinapahalagahan ng every single blessing ni God. And yes, sana ganyan din kayo para makamit nyo ang simple happiness at totoong kaligayahan ng buhay. And yes, alam nyo ba, pag kayo ay happy sa buhay nyo, appreciated every single blessings and being happy for every blessings in a very simplest way, lagi rin natin natatrato ng mabuti ang mga tao sa palibot natin. Kahit na nga may nakikita tayo minsan sa palibot natin, gaano man kaganda ang trato natin sa kanila, hindi pa rin natin mapiplace ang bawat isa. May maririnig at may maririnig pa rin tayo na kwento mula sa bibig nila na hindi maganda sa ating pakinig. Huwag na lang natin silang intindihin. Isipin na lang natin na sila ay may mga pinagdadaanan na maaring hindi nila makayanan, kaya nagkakaganon sila. Pero huwag natin silang itrato ng tama. Kung hindi natin kaya ang kanilang ginagawa, well, let's just sip our mouth. Let's just be quiet dahil si God ang kikilos sa atin. Gagawin ni God na bountiful ang ating perseverance. Yes, ibig sabihin ng ating pagtsatsaga at pagsusumikap ay bibigyan ni God ng kahulugan. And yes, katulad nga ng bamboo tree na ito, tingnan mo naman, napaka-invigorating, o diba? Very simple, but this is invigorating ambience and look like the clouds is going to rain or just calm. Oh, so look at the clouds. Oh, diba? Very invigorating. And the bamboo tree very calm, very silence. At yan na nga, nag-uumpisa nang sumikat ang haring araw. Ayan. Tingnan nyo naman ang aking mga flowers. Jaran! Ayan, at malapot na ngang matapos ang video na to. Sana naman sa aking isinyer sa inyo ay may natutunan kayo. At sana rin nakapaghatid ito sa inyo ng kaliwanagan ng isip at sandaling kagaanan ng kalooban. Tingnan nyo naman ang aking water lily. Diba? White lily, hindi siya water lily. Siya po ay white lily. Yes, super ganda niya. O diba? Sabi ko nga sa inyo, ang palibot ng bahay ko, palibot yan ng halaman. Dahil dyan lang ako humuhugot ng saya. At yan ay considering blessings sa akin. Once I seeing them, they are my stress reliever. At dahil din sa kanila, my life must go on happily. And yes, of course, with God in my heart. God is always in the center of my lives dahil siya lang ang aking sandalan. Without God, I can never imagine my life, how I'm going to move on. So kaya sana kayo ganun din. Ilagay natin si God sa center ng buhay natin. Siya ang gawin nating best friend bago natin tawagan ang human being na kailangan nating makausap. Sigad muna ang ating tawagan para magiging masaya and keep going ang ating buhay. And yes, tingnan nyo naman ang mga halamang ito. Ganda, di ba? Ayan mga best.
Dahil nga madali nang matapos ang video na to, so sana ay may naihatid ako sa inyong saya. Sana ay mayroon akong naihatid na matututunan nyo kung saan dapat ang buhay natin ay hindi lang nagiging masaya kung saan marami kang pera. Kahit kunti lang ang pera natin, basta laging si God ay nasa puso natin, lagi tayong pagkakalooban ni God. Hindi man ganon karami, hindi niya tayo pababayaan. Katulad ng ibon na ito. Tingnan mo naman ang ibon na to, 'di ba? Very blissful. Alam mo bakit? Kasi siya rin ay isa sa blessing ni God. Tingnan mo naman yung mga simpleng kanyang sounds na nakikreate para iparinig sa atin. Very invigorating, 'di ba? Honestly speaking, marinig ko lang ang natural sounds nila. They are bringing a good blessings in my ears. And yes, their sounds feeding my heart and soul. Yes, I feel very calm and relaxing. Tingnan niyo sila. Napaka-blessful nilang makita. So sana katulad ko rin sa kayo na na-appreciate nyo every single blessings. Yes, that is the most one of the important thing in our life. Let's appreciate every single blessings from above.